Guys, good morning and welcome back sa aking channel na naman. And kung bago ka sa channel ko, huwag niyo munang kalimutan na i-like and share and subscribe ang aking channel and click the notification bell para lagi kayong updated. And guys, bago ang lahat, of course, shoutout muna tayo. And shoutout kay Miss Jayan, kay Sherby Mankil, kay Miss Ruth Maniego, kay Gianna May, kay Ate Rose Rose, and kay Jerlyn Mato. So, shoutout sa inyong lahat. Guys, kung gusto nyo palang magpa-shoutout, i-comment lamang sa baba. Anyway nga pala guys, kung may mga questions kayo at kung hindi ko agad-agad ma-replyan, guys, i-PM nyo ako sa Facebook page ko which is JK Alcer Vlog. Kasi minsan, yung sa comment section ko dito sa YouTube, sa channel ko, minsan kasi puno na or something na ang dami. So, pasensya na talaga guys kasi may work ako dito and syempre minsan talaga wala na akong time na magbasa talaga. Pero guys, pag may oras naman ako, binabasa ko yung message nyo, nababasa ko sila guys. So, kung gusto nyo talagang, kung hindi ko talaga kayo nare-replyan guys at kung may mga questions kayo, i-PM ko guys sa aking Facebook page at madali ko yung mababasa. So, it's JK Alcer Vlogs. So anyway guys, last time, ang pinag-usapan natin sa video ko yung about sa pintuan, yung dapat ninyong gawin at hindi para pumasok yung positive energy at maiwasan natin yung mga negative energy guys. So kung hindi nyo pa napanood, so please do watch. So today guys, pag-uusapan na naman natin yung kusina, yung parte ng ating bahay, kung ano ba ang pwede natin gawin, ang ating dapat iwasan, yung mga don'ts and do's, mga ganyan, para maiwasan din natin yung negative energy. So guys, kung may time kang makinig, tara, usap tayo. So guys, narito ang mga feng shui tips kung ano ba ang dapat nating gawin or iwasan para mahadlangan natin ang mga negative energy na papasok sa ating mga tahanan. So guys, ayon naman sa mga feng shui experts na dapat na maging maingat tayo sa pag-aayos ng kusina dahil kayamanan at kalusugan ng pamilya ang kumakatawan dito. So ganun pala yun guys na akala natin kung ano na lang yung maisipan nating gawin na ilagay sa ating mga kusina. So yun na, hindi pala ganun kung susundin natin yung talagang sa mga feng shui experts. Pero ito lang naman guys ay optional, depende sa inyo kung talagang susundin nyo to or hindi. Pero syempre sa iilan guys na wala namang mawawala kung susundin natin itong mga bagay-bagay, di ba? So una na riyan guys is wag pagtatapatin o pagtatabihin ang lababo at stove. Kasi nga ang simbolo nito or ang ibig sabihin nito na ang tubig or ang lababo at apoy or stove ay magkakontra. Kaya dapat lang na magkalayo ang mga ito sa isa't isa. Guys, kasi naalala ko noon yung Christmas light namin na December noon bata pa ako. Tapos yung parang nagka-short circuit yata, tapos bigla siyang sumiklab na konti pa lang naman yung apoy. And yung ginawa, nung sabi ng tito ko na, kasi yung mama ko kukuha na siya ng tubig guys para doon isapoy. And then sabi ng tito ko, wag kasi mas lalo daw siyang lalaki, sisiklab. So ang ginawa is kumuha kami nung parang blanket, yung mga makakapal, and mas mainam na siya na binasa siya guys. And then yun yung pinang anong tawag doon, yung pinang hampak. Hindi ko alam kung related ba to sa sinasabi dito sa feng shui, pero syempre apoy kasi siya katubig guys. Napansin ko lang na yung mas lalo siyang sisiklab. Hindi ko alam guys sa mga sunog-sunog, diba, pag malalaki na, so talagang tubig talaga yung pero yung sa maliit lang, I mean, napansin ko lang guys, yun lang, sinare ko lang naman. And of course guys, iwasan nyo rin na ilagay or ipresto ang inyong mga stove sa mga sumusunod. Sa tapat ng bintana, sa tapat ng pintuan ng kusina, sa gitna ng inyong kabahayan. Dahil nga ayon sa mga feng shui experts, ito ay binablock nila ang mga positive energy na maaaring pumasok sa inyong kabahayan. So guys, mainam na ipwesto nyo ang inyong mga stove sa direksyon ng southeast dahil ang elementong ito or itong southeast guys ay sumisimbolo sa wood or kahoy. Samantalang ang stove, ang elementong ito guys ay sumisimbolo sa fire. So ang dalawang ito or ang elementong ito ay magkasundo at sila ay nagtutulungan. At kung hindi
hindi niyo naman alam guys kung sa southeast ito nakapwesto, pwede kayong gumamit ng mga compass para malaman nyo kung saang direksyon ito nakapwesto. And dapat guys, pagkatapos natin gumamit ng stove, panatilihing ito ay malinis. Hindi lamang sa usaping pampaswerte or mga positibong mga positive energy na pumapasok sa ating bahay. Ito rin ay para sa mga usaping pangkalusugan. Dahil ang stove guys ay signifies or nagsisimbolo ng health and money. So next dyan guys is yung ating mga refrigerator ay panatilihin natin na may laman kasi nga ang ref ay sumisimbolo or it signifies as abundance or prosperity. Pero kung hindi naman talaga natin maiiwasan na maubusan siya ng laman or ng pagkain, pwede na rin yun guys yung ating mga pitsel or lalagyan ng mga tubig, ang punuin natin yon at ilagay natin sa ref. At least kahit papano meron siyang laman. So next dyan guys is pwede din kayong maglagay ng mga paintings, ng mga decorations or yung mga frames, basta anything that signifies abundance dahil ito rin ay tumutulong sa paghatak ng mga positive energy na papasok sa inyong mga tahanan. Pwede yung may mga plants, fruits, or flowers. At para naman sa inyong mga kusina guys, yung pinakamainam na mga kulay na pwede nyong ipinta ayon sa mga feng shui experts ay pwede kayong maglagay ng color green, yellow, or white. Kasi guys, ang green ay sumisimbolo rin as wood and yung yellow is earth. So itong mga color na to guys ay applicable siya for any years kasi 'di ba every year meron tayong mga ayon sa mga Chinese horoscope, meron silang mga lucky color of the year. So itong mga color na to guys ay applicable siya para sa lahat. Maaari rin kayong magsabit or mag-display ng mga isdang pangdekorasyon sa pintuan na malapit sa kusina dahil ito ay sumisimbolo ng abundance or kasaganaan at para rin maging maganda ang pagpasok ng pera. Ang gourd din ay sumisimbolo ng good health or prosperity. Pwede din kayong maglagay ng money tree dahil ito ay sumisimbolo as wealth at pwede nyo siyang ilagay sa countertop o sa lababo ng kusina. At pwede rin kayong mag-display ng mga garapon na puno ng barya. At itapon nyo na rin yung mga basag na mga pinggan, yung mga baso at saka mga jar. Kasi nga sa atin guys, dahil sa sobrang katipiran, like yung mga tasa na wala ng hawakan, so hindi pa rin natin itinatapon dahil nga magagamit pa rin natin. At yung mga pinggan na kahit may biak na, ginagamit pa rin natin ito. So itapon na natin lahat yan guys, na alam natin na mga may basag na. Kasi ayon sa mga feng shui experts, ito ay pinagmumulan ng mga negative energy sa inyong tahanan. Okay guys, that's all for today. Sana may natutunan kayo and kung may opinion kayo guys o reaction, i-comment lamang sa baba. Guys, bye for now. That's all for today and always remember guys, just think positive and bawal ang nega. Bye!